naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan. Walang tamang dahilan para palayain ang isang kriminal. Yan ang matapang na posisyon ng pamilya ng mga biktima ng EJK sa hirit na interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Hintayin natin. Basta yan, pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. Dito sa fake news na pinapakalat, na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi deny na aking asylum. Okay, so ayan po ang ating mga maiinit na balita ngayong araw na ito, no? Una nating pag-uusapan ay itong ang House of Representatives na hinamon itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi po, sinabi po ni VP Sara, di ba? Kung ating matatandaan, sinabi ni VP Sara na yung 200 na mga kongresista ay pumirma lamang sila dahil sa kondisyon na meron silang alam nyo na matatanggap na budget, di ba? Klaro naman yun eh. Ang pinagbabasihan ni VP Sara doon is yung mga umamin na mga kongresista, di ba? So hinamon ngayon si VP Sara na magpalabas ka ng ebidensya o kung ano-anong mga hamon-hamon na ito ay walang iba kundi itong si Abante, yung anak ni Abante ba, yung babae na naging attack dog na rin. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong mga biktima sa war on drugs. Itong mga pamilya na mga nabiktima ay pumalag dito sa interim release na posibleng mangyari kay former President Duterte. Ano ba yung interim release? Pansamantalang i-release itong si Tatay Digong, no? At meron pong requirements itong ICC patungkol dyan, di ba? Pumalag sila yung mga biktima dyan. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Okay, papakita natin yan, the full video ng balita na yan. Okay, heto, itong away ni Remulla at itong si dating spokesperson Harry Roque. Alam nyo naman itong si Secretary of Justice Remulla pinapakalat na dininay na raw ang asylum ni Attorney Roque doon sa The Hague, Netherlands. Okay? So yan, ipapakita ko yan mismo, yung balita na yan, na mismo si SOG Remulla ang nagsabi. Okay? Ngayon naman, nag-reply kaagad itong si Attorney Harry Roque. At ipapakita natin sa inyo mismo yung video na sinabi ni Roque na fake news yung ipinapakalat na naman ng DOJ na dininay yung asylum ni Remulla. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Alam naman natin na itong mga balita nito ay away politika as usual, kasi itong mga kalaban ng mga Duterte ay ang mga layunin nila ay mawala ang mga Duterte sa mundo ng politika sa Pilipinas para pagdating ng 2028 ay malaya silang makapag-continue sa kanilang political career. But sad to say, pinapaboran ng taong bayan ang mga Duterte kasi nakikita ng mga taong bayan na ang mga Duterte lamang po ang may kakayahan na magbigay ng tunay na serbisyo sa mga Pilipino. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo
para lagi kayong updated sa ating mga balita, and at the same time, ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at kung nagla-live itong channel na ito, malalaman ninyo kaagad. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? Subscribe ha, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, sige. Ipapakita natin itong una nating balita na itong si Abante, itong anak ni yung si Congressman Abante na naging attack dog na ni Tambaluslos, ay hinamon itong si VP Sara. Okay? Pakinggan natin ha, itong balita na ito. Play! To see is to believe. Kaya may hamon ang Kamara sa paratang ni VP Sara na pera ang kapalit ng pirma sa impeachment, maglabas ka ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radio. Bumuelta ang tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante sa pasaring ni Vice President Sara Duterte na hindi binasa at sinuhura ng mga kongresistang pumirma sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Iginiit ni Abante na alam ng mga kongresista ang mandato at trabaho na kailangan nilang gawin at gampanan. Naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan. Alam mo, sa totoo lang, Princess Abante, attack dog ka ni Tambaluslos. Paniwala mo yan eh. Paniwala mo yan kasi trabaho mo yan. Trabaho mo na ipagtanggol si speaker. Bakit mo i-clean up yung issue na yan na merong andaming mga kongresista na sila mismo ang umamin na napipilitan silang pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, kasi kung hindi sila pipirma, madidihado ang kanilang constituents. Okay, hindi sila mapagbigyan ng budget. At yan po ay on video. Okay? As far as sa aking na-observe, before election, merong mga video na kumakalat na merong mga kongresista na umamin. Okay? So bakit mo pa lilinisin yung issue na yan? Na halatang halata naman na mismo ang taong bayan, sila yung witness. Okay? So, itong paghahamon mo kay VP Sara, talagang mapapahiya ka dito sa hamon mo. Ikaw pa ang naghahamon kay VP Sara? Hinahamon mo si VP Sara? Si VP Sara pa ang hinamon mo? Nakakatawa ka, no? Hindi naman yan aatras sa hamon. Baka ikaw nga yung mapapahiya dito eh. Di ba? Alam mo, kagaya ka lang ni Claire Castro. Kayong dalawa ni Claire Castro, magkapariha pa naman kayo ng suot, oh. Para kayong mga yung mga malalapad na mga para kayong mga transformer na robot. Sa totoo lang, no? Paano maniniwala ang taong bayan sa inyo na nakadesenyo na yung utak nyo para ipagtanggol ang bangag at tambaluslos? Diba? So, kahit anong sasabihin mo na, ibabalik, parang si Claire Castro itong babaeng ito ibabalik ta rin pa niya. Sasabihin pa niya na, baka nakasanayan nyo na yung trabaho ninyo ay namimigay kayo ng pera bago ganyan. Alam mo, ikaw, Princess Abante, no? Sa totoo lang, attorney ka pa naman. Pareha kayo ni Attorney Castro. Pero sometimes naman gamitin nyo ang inyong pinag-aralan bilang isang attorney. 'Di ba? Sayang naman, ikakahiya ka ng mga guro mo. Yung nagtuturo sa iyo yung time na ikaw ay nasa law school. Ikakahiya ka niyan. Alam mo ba kung bakit? Kasi wala na kayong dignidad sa mga sarili nyo eh.
alam nyong meron na talagang ebidensya dyan na may umaamin, pinagpilitan ninyo. O, kasi yan ang hilig nyo eh. Ang hilig ninyo humarap sa kamera, humarap sa media at magpapakalat ng propaganda. O, kasi huling-huli kayo sa mga sinasabi ni VP Sara. Si VP Sara kasi kapag magpa-press con, straight to the point at prangka siya. Napahiya kayo sa mga statements ni VP Sara. Alam ko, ikaw, Princess Abante, ikaw ay hinire ni Tambaluslos para atakihin lang ng atakihin si VP Sara o depensa sa mga sasabihin ni VP Sara. At ito namang si Claire Castro, hinire yan ni Bongbong Marcos para atakihin lang ng atakihin ang batikos ni VP Sara at ni former President Duterte. Hindi naman kayo uubra eh. Why? Because ako sa inyo kung magkano ang pinapasahod ninyo ni Claire Castro at ikaw pero useless. Nagsasayang ng pera ang gobyernong ito sa pasahod ninyo kasi kahit anong sasabihin nyo against the Vice President and the former President Duterte, wala nang naniniwala sa inyo. Okay? Wala nang naniniwala sa inyo. Why? Kasi po, halatang halata yung mga galaw ng mga amo ninyo na walang ibang ginagawa kundi pamumulitika. Aside from pamumulitika, ginagamit po ng hindi tama ang pera ng taong bayan. It could be legally, pero kung i-observe natin, medyo may kasablayan o kagaya ng ayuda. Okay yung ayuda, legal yun. Pero nasasablayan ang taong bayan kasi hindi sa lahat ng panahon ayuda lang tayo ng ayuda sa taong bayan, di ba? O sige, ipagpatuloy mo yung pagiging attack dog. Sige. Kasi ang daming mga vloggers rin, si VP Sara at ang mga Duterte, former President Duterte, na aatakihin kayo, di ba? Tingnan natin. Sa sarili nilang paninindigan, baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Hinamon din ni Abante ang pise na maglabas ng ebidensya. Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Klaro naman eh. Saan ka ba pinanganak? 'Di ba sa Earth? Kasi hindi namin alam eh, baka nasa Mars ka pinanganak eh. Hindi mo ba nalalaman 'yon? Maybe one of these days, yang mga sinasabi mo, Princess Abante, idudugtong na naman 'yan ng mga vloggers na saan yung ebidensyang hinahanap mo? Idudugtong 'yan na may kongresistang nagsabi umamin na napipilitan silang pumirma. Mapapahiya ka dito. Okay? Alam nyo naman yung mga tao, hahanapin talaga yung mga pinagsasabi mo. Tingnan nyo yung kay Claire Castro. Sinabi ni Claire Castro na sinabi raw di umano ni Tatay Digong na 7 pesos per kilo ang kanyang gagawin. Nung ni-recall natin yung sinabi ni Tatay Digong, ang sabi pala ni Tatay Digong, mababawasan ng 7 pesos. Hindi po gagawing 7 pesos, kundi babawasan ng 7 pesos. Yan, mapapahiya ka sa mga sinasabi mong yan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong... Hindi naman intriga yun eh. Yung intriga, yung hindi totoo, o yung haka-haka, yung kay VP Sara, hindi intriga yun. Kasi merong ebidensya at merong video na may umamin. May umamin na kongresista na sila mismong nagsabi na napipilitan silang pumirma. That's on video. Okay? So wag kang magawa-gawa ng istorya sa media kasi mismo ang media alam nila. Di ba? O kung may maniniwala pa sa iyo, kung meron ka pang ma-brainwash na na tagapakinig ng mga balita, ewan ko na lang. Okay? Patuloy.
May mensahe rin siya sa mga senator judge. Kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa pagtanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Giit ni Abante, constitutional duty ng Senado na ituloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Billy Vegas, Abante Radyo. So, yun po ha. Klarong-klaro po yun, no? At nagpapasalamat tayo na merong vloggers ang mga Duterte na makapagpaliwanag. Kasi po, kung wala talagang vloggers, no? Kung akin na yung inisip kung wala talagang vloggers na makapag-recall sa mga pangyayari, sasabihin talaga nila na si VP Sara yung mali, no? Kagaya ko, binabantayan ko yan Sinabi yan ni VP Sara kasi mismo si VP Sara nakita niya na may mga kongresistang umamin. Di ba? So, alam nyo na. Sa totoo lang, wala nang option ngayon ang Marcos at itong si Romualdez. Wala na silang option ngayon, kundi itong ginagawa nila na nag-hire sila ng mga attack dogs like Castro and itong si Abante, pang ano lang ito parang shield na lang ito sa mga issue Kasi po, kung maalala ko, merong vlogger na nagsabi na kinuha itong si Claire Castro para siya yung atakihin ng mga vloggers ng mga DDS. Okay? Hindi direktang maaatake si Marcos at si Romualdez. So itong mga spokesperson tingnan nyo, ginaya ni Martin Romualdez na kumuha ng spokesperson. Diba? Kumuha din siya ng spokesperson. Si Bongbong Marcos, siya ang unang nakaisip nito na kukuha ng PCO na spokesperson na mag-atake rin. Kasi sila yung babanatan Okay, sila yung babanatan. Ang hindi nila alam na itong dalawang babaeng na ito, ng mga spokesperson na ito yung maglalaglag lalo sa inyong mga ratings. Kasi nakadesenyo silang atake lang ng atake. Okay? Nakadesenyo sila. So anong disadvantage doon? Disadvantage kasi pinipilit nila yung mali na itama. Tapos matutuklasan ng taong bayan, bakit niya tinatama? Yan sobrang mali naman yon. Kaya babagsak yung rating ng tambalos-los as itong si Bangag. Okay? Punta tayo dito sa mga di umano, itong mga pamilya ng biktima ng war on drugs. Pumalag raw dito sa interim release ni Tatay Digong. Ito, panoorin po natin ito mahalaga po ito kasi itong mga di umano, sabi nila, mga biktima ng war on drugs, ginagamit rin sila sa mga kaaway sa politika ng mga Duterte. Kawawa nga diba? Kawawa sila. Ginagamit lang sila ng mga politiko. Sila na yung namatayan, ginamit pa sila. At the end of the day, wala namang silang makuha dyan kawawa nga ginamit sila. Tingnan nyo, play. Walang tamang dahilan para palayain ang isang kriminal. Yan ang matapang na posisyon ng pamilya ng mga biktima kayong mga biktima sa war on drugs, nasasabihin yung kriminal itong si Tatay Digong. Don't you know na ilang mga inosenteng bata at tao ang na-save ni Duterte patungkol doon sa war on drugs? Diba? Baka gusto nyong suriin muli. Okay? Alam kong may hinanakit kayo, may pinagdaanan kayo sa nangyari sa inyong mga kamag-anak na nabiktima sa war on drugs. Pero meron naman kasing tamang korte Bakit hindi nyo subukan kumuha ng hustisya na kung sino yung pulis na nakabaril sa kanya, yun yung kasuhan ninyo. Para malaman ninyo ang katotohanan kung siya ba ang nanlaban or hindi nang laban. Bakit dito kayo kay former President Duterte
tatakbo na pinapatupad lang niya ang kanyang kumbaga promise niya sa taong bayan. Ano ba ang promise ng taong bayan kay Duterte? Ano ang promise ni Tatay Digong sa taong bayan? Ano ang promise ni Duterte? I will eradicate itong droga na ito kasi ito yung nakakasama sa ating ekonomiya at yung pangkalahatan na sa krimen. Di ba? Yan ang sabi ni Tatay Digong eh. Nag-promise siya, if I will be the president, it will be bloody. Because I will save millions of people na nabiktima nitong mga lulong sa droga. Di ba? Kung sa tingin ninyo kriminal si Tatay Digong, sa amin hindi eh. Ano pa nga eh, marami pang na-save siya eh. Di ba? EJK sa hirit na interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Hannah T. Moral test para sa ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang palayain siya. Yan ang sabi ng Duterte Panagutin Campaign Network. Ang pagpapalaya kay Duterte, isa raw malaking panganib dahil malakas ang impluensya ni Diyan kayo mali eh. Ang interim release ni Tatay Digong, meaning to say makapansamantalang paglaya, sasabihin nyo na ito ay nasa panganib kayo? Bakit naman nasa panganib kayo? Unang-una, matanda na yung tao. Unang-una, pangalawa, hindi naman siya babalik ng Pilipinas. Pupunta naman siya sa ibang bansa na magkukup-kup sa kanya. So anong sinasabi niyong panganib? 'Di ba? Ang dami niyong pautot eh. Bakit nanganganib? Ipagurgor kayo ni Duterte? May kakayanan pa ba si Duterte ipagurgor kayo? Hoy, kung gusto kayong ipagurgor ni Duterte, dati na yata, yung presidente pa siya. Wala na siyang kakayanan para ipagurgor kayo. Hindi na siya presidente. Wala na siyang mga pulis. Wala siyang mga hitman o kung ano-ano man. Tapos ngayon pa kayo nanganganib? Saang lupalop ng mundo ang gumagana yung utak ninyo? Sa totoo lang. 'Di ba? Hindi na siya presidente. He's not part of the government anymore. He is not part of the AFP or the police. Wala na siyang command. So paano nanganganib yan? 'Di ba? Nakakulong pa nga eh. Hindi naman yun ibig sabihin na na-release siya, nakalabas siya sa kulungan, easy na lang ni Duterte na maglakad-lakad siya at mag-hire siya kung sinong ipagurgor niya. Hindi na nga, halos na nga hindi makalakad yung tao. Hindi na nga kumakain ng kanyang breakfast at lunch. Tapos, pagbibintangan nyo pang, nanganganib yung buhay namin sa interim release. Utot nyo. Sobrang utot nyo talaga. Ay nako, propaganda na naman kayo eh. RRD, lalo na't nanalo pa siya sa pagka-alkalde ng Davao City. Ngayon lang din daw nakahanap ng lakas ng loob ang mga involved sa kaso para maglabas ng mga story. Alam nyo no, itong mga mga biktima ng war on drugs, no, itong mga pamilya na ito, mawalang galang na po ha. Pero sumusobra na talaga kayo. Huwag kasi kayong magpadala dito sa mga politicians na behind all this. Huwag kayong magpadala niyan. Ginugulo lang nila yung utak ninyo. Ginagamit lang kayo, sa totoo lang. Posibleng maging ebidensya. Di rin biro ang kinakaharap na kaso ni Duterte na crimes against humanity na tumutukoy sa widespread at sistematikong pagkigil sa buhay ng mga biktima ng drug war. Wala pang ni isang akusado gaya ni Duterte ang nag-grant ng provisional release ayon sa grupo. Kapag pinalaya si Duterte, mensahe itong pwedeng iwasan ng mga makapangyarihan ng hustisya, habang ang mga naulila ng tukhang patuloy na naghihintay ng pananagutan. Yan naman ang babala ng Center Law, isang grupong kumakatawan sa... isa pa yung pare na yun eh. Isa ring pamumuliti kayong mukha eh.
kay victims. Sa urgent request ni Duterte for interim release, nangako ang kampo niyang mananatili siya sa isang unnamed third country na tatanggap sa kanya at sasagot siya sa lahat ng proseso ng korte. Dinahilan din sa request ang health condition ng 80-year-old former president at humiling ng humanitarian consideration. Alam niyo, sa totoo lang, kayong mga pamilya ng nabiktima sa war on drugs, huwag kayong mag-alala. Itong si Tatay Digong, mamamatay rin ito sa katandaan. Oh, huwag kayong mag-alala. Kung pinagbibintangan nyo talaga itong si Tatay Digong, na siya yung dahilan bakit namatay yung ano nyo, ha? Huwag kayong mag-alala, matanda na. Mamamatay rin yan sa katandaan. Oh, enough na ba? Huwag kayong magpagamit sa mga politicians. Kawawa kayo. Sa totoo lang. Di pa nga natin alam, baka yung ano nyo, baka talaga totoong user yun eh. Talagang gumagamit yun eh. At nanlaban eh. Oh, tapos kayo, ginamit lang kayo. Kaya kayo naman nigara pod kayo, di ba? Di ito katanggap-tanggap para sa Sentry Law, lalo't kahit nakadetain siya, patuloy pa rin daw ang banta sa mga testigo, human rights defenders at mga nakikipagtulungan sa korte. Wala ring assurance kung kayang mapanagutan ng bansang yun kung labagin man ni Duterte ang conditions ng paglaya niya. Paalala nila sa ICC, kung papayagan ang ganitong request ni Duterte, signal ito para sa global community. Wala kayong magagawa dyan. Kung merong option talaga, yung interim release na yan sa ICC, sumusunod lang laman sila sa options nila na pwede. Di ba? Wala kayong magagawa dyan kung ICC. Nire-respeto nga ni Tatay Digong ang inyong reklamo dyan sa ICC. So, respetuhin nyo rin kung ano ang desisyon ng ICC sa interim release. Di ba? Oh. Kayang takasan ng sinumang perpetrator ang hustisya. Disappointed ang tiyuhin ni Kian de los Santos sa hiling ng dating Pangulo. Si Kian ang 17-year-old student na pinatay ng kapulisan sa Caloocan noong 2017. At ito yung simbolo ng... itong si Kian, nag-trending ito eh. Ginamit rin ito ni Hontiveros ng parang propaganda na talagang masama yung war on drugs, di ba? Ngayon, may isang interview na kasamahan ni Kian de los Santos na hindi naman natin siguro masabing ano yon, 'di ba? Kasi merong kumakalat na video, 'di ba? Na si Kian pala ay talagang merong involvement talaga sa droga. Hindi ko lang alam kung siya ba ay tagapahatid, siya ba ay nagbebenta, hindi ko lang alam. Basta parang sinabi lang nung kapitbahay yata o kanyang kamag-anak na kilala niya si Kian de los Santos na involved. Oh. 'Di ba? So, ibig sabihin hindi 'yon 100% na talagang inosente si Kian. Dapat 'yun imbestigahan pa nga eh. Okay? With all due respect. Kasi hindi naman natin alam kung talagang malinis si Kian o talagang may involvement siya sa droga, 'di ba? Dapat nga imbestigahan. Bakit ngayon ginamit niyo itong si Kian para idiin si Duterte? Yan ang kabalian ninyo eh. Puso sa gera kontra droga ni Duterte. Kabilang siya sa higit kumulang 30,000 na mga biktimang naitala ng human rights groups. Sinasabi naman po ng ating Pangulo, nahaharapin po niya yung lahat ng kaso. Sinasabi niya ko yan, nung nagkita ko kami sa Senado, bakit ho hihingi ng ganong klaseng favorable sa kanya? Sana naman ay hindi patas ho dito. Ilan po naman yung aming hinihingi. Patas na legal, patas na remedyo para po sa kapakanan po ng lahat. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon ng ICC sa hiling ng dating Pangulo. Para sa agenda, Hannah T. Diba? So, yun lang ang maipapayo ko dyan. Lahat ng mga biktima ng war on drugs, try to observe
yung mga politicians na behind sa inyo, yung mga tumutulong sa inyo. Try to observe. I-feel nyo kung ginagamit lang ba kayo o hindi. Yun lang nga masasabi ko dyan, ha. I-feel nyo ba kung ginagamit lang kayo. Okay, punta tayo dito sa kay SOJ Remulla, no, na dininay raw itong asylum ni Roque. Ano ba ito katotoo kung dininay ba talaga? Okay, play. Hindi umano naaprubahan ang asylum request ni dating spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon po yan sa Department of Justice. Kasunod yan ang impormasyong nasa Germany ngayon si Roque. Ayon sa DOJ, posibleng doon daw siya mag-apply ulit ng asylum. Malaya pa raw nakakalipat sa iba't ibang bansa si Roque. Dahil raw hindi na grant yung request ni Roque ng asylum sa Netherlands, pinakalat nila ang balita na sa Germany raw lumipat si Roque para mag-file na naman ng asylum. Yun ang ano nila, ha? O, yun ang nasa balita. Europa dahil open borders doon at mayroon pa siyang valid passport. Nahaharap si Roque sa kasong qualified at regular human trafficking kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hintayin natin. Basta ano yan, pwede namang file na extradition yan pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman na passport. Ang ano ko dito, basa ko rito, ang administrasyong Marcos, alam niyo man natin, ang DOJ is really part of the Marcos administration. So syempre, may utos galing sa taas. So syempre, kahit anong sasabihin ni Roque, kahit totoo ang sinabi ni Roque na valid yung mga passport niya, dyan sa DOJ, sasabihin talaga nila na ganito, ganyan, ito yung depekto kay Roque, ganyan, ganyan. Kasi mag-aaway sa politika eh. Yan ang nakaka-bad trip dito eh. Kasi walang nakikita silang tama. Basta kaaway ka sa politika, wala nang tama para sa inyo. Hindi naman bulag ang taong bayan. Alam ng taong bayan na away politika ito eh. 'Di ba? So paano ang taong bayan maniniwala dito kay Remulla? Yan lang ang tanong ko, 'di ba? Yeah. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. Tumugon naman si Roque sa pahayag ni Remulla, hindi na raw siya nagulat na nagpapakalat ng umano'y fake news ang administrasyong Marcos. Planado daw ang pagpunta niya sa Germany at nakabalik na daw siya sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, ako po... So, yan ha. Yan ang sabi nila. Ito naman ang sinabi ni Roque na mali yan. Fake news yung sinabi ni Remulla. Ito yung tunay na nangyari. Sa atin ng camera. At nanadinay. Kasi mukha kasi naka-ano. Ready. Ay, naka-live na pala. Go. Ay, nako, magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news at pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum. So meaning to say, kinonfirm ni Roque na fake news yung pakalat na na-deny yung kanyang asylum sa Netherlands, okay? Fake news, siya mismo ang nagsabi, hindi ako. Si Roque ang nagsabi. Patuloy. Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron dito isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi deny na aking asylum. Nung una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany.
Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa siyudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos po marehistro po yung aking residence dito, ay magpukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit paano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa. No? At bukod po dyan, I have been interviewing. So, klaro yan si Roque ay magtatrabaho dyan. Okay? With different universities for a teaching job. No? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin. No? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan, yan ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings. And after surviving on savings for the past 9 months, kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work, no? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, no, tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko, isang leather shoes lang ang dala-dala ko. At syempre, isang suit lang ang dala-dala ko. So kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum nito, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government. No? Wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan. At kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po ay nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB. No? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At siyempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag. Ang tawag dyan is right to non-refoulement. Yung karapatan, una-una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa. At pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong.
At siyempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng Maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Diggo na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami na yung pulveronic video, yung testimonya ni... Yan ang isa sa dahilan bakit itong si Attorney Harry Roque ay talagang ginigipit siya sa Administrasyong Marcos. Kasi sina Maharlika at itong si Attorney Harry Roque, sila yung nagpapakalat o sila mismo yung una na nagpapakita doon sa video na gumagamit yung bangag, di ba? Nung nalaman ng Administrasyong Marcos na itong dalawa, si Maharlika at si Roque, wala nang ginawa kundi nagalit. Bakit nilabas yung video na yun? Whether the video is AI or totoo yun, no? Bakit magagalit ang administrasyon kung hindi naman totoo, di ba? Kasi kung ikaw inakusahan ka ng hindi totoo, hindi ka magagalit. Pero ang tanong ko lang sa administrasyong ito, bakit kayo nagagalit na alam nyong fake video yun na AI? Hindi kayo sana nagagalit, di ba? So at the end of the day, di ko natatapusin itong sinabi niya Attorney Harry Roque kasi it is very technical and very detailed yung mga sinabi niya. But the point ni Attorney Harry Roque is fake news yung ipinakalat ngayon na balita na na-deny yung asylum niya sa The Hague, Netherlands. Okay? So kayo namang mga mainstream media na nagpakalat nitong balita na ito, be responsible enough. Sana naman ibalita nyo itong sinabi ngayon ni Attorney Harry Roque, na sinabi ni Attorney Harry Roque na fake news yung pinakalat ng mga taga DOJ. Okay? Para naman fair kayo. Ang dami yung mga media dyan na kung saan lang yung pabor sa administrasyon, yun lang po ang binabalita natin. Dapat in every news, there's always two sides of the story. Okay? Be a responsible media. So yun guys, yun po ang topic natin ngayon. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi ang dami nating mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? At sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, as always, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. At mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.